Baka isipin mo, Congressman Romualdez, hindi mo ako katapat, gago. Sino ka ba? Bakit si Mitran patulang ko? Ano ba siya? Ikaw, sino ka ba? Sino ka bang magnanakaw? Congressman Romualdez? Huwag ka nga kayo magpakatino. Mga baboy kayo eh. Subukan niyo kayo patawag sa Congress. Kung hindi kayo pagsisipain ko kayo dyan sa Congress eh. Mga Kresor, kakapasok lang ng balita. Ang tapang ng General, pagbubulgar ng yaman ng Marcos at pagtutol kay Romualdez. Sa gitna ng maingay na politika ng Pilipinas, isang General ang tila naging tinig ng katotohanan at lakas ng loob. Sa kabila ng kanyang posisyon at mga kaakibat na panganib, pinili niyang magbunyag ng mga impormasyong tungkol sa umano'y nakatagong yaman ng pamilyang Marcos. Mga kayamanang sinasabing dapat ibahagi sa mga mahihirap. Hindi rin niya pinalampas ang pagkakataong ipahayag ang kanyang galit at pagtutol kay Romualdez, isa sa mga pangunahing tauhan ng kasalukuyang administrasyon. Ang pagbubunyag ng General ay nagdudulot ng ingay sa lipunan. Ayon sa kanya, ang mga yaman na ito ay pag-aari ng sambayan ng Pilipino at hindi narapat na manatili lamang sa ilang kamay. Kung tunay na para sa bayan ang mga liderato, bakit hindi ibahagi ang kayamanan para sa mga mahirap na nagugutom? Tanong ng General sa isang panayam. Ang kanyang mga pahayag ay umani ng suporta mula sa mga ordinaryong mamamayan, ngunit hindi rin maiwasan ang mga banta mula sa mga kritiko at kaalyado ng mga Marcos. Pagtutol kay Romualdez, bukod sa pagbubunyag ng yaman, ipinahayag din ng General ang kanyang galit kay Romualdez na inakusahan niyang hindi sapat ang ginagawa para sa kapakanan ng bayan. Sa halip na ituon ang pansin sa tunay na mga isyu ng bansa, sinasabing mas binibigyang pansin ito ang pansariling interest at ang pagpapalakas ng kanyang impluensya. Ang katapatan ng General. Ang tapang ng General ay lalo pang kahanga-hanga dahil siya ay kilalang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila ng mga implikasyon, pinanindigan niya ang kanyang mga salita. Hindi ito tungkol sa kung sino ang aking sinuportahan. Ito ay tungkol sa katotohanan at justisya para sa sambayan ng Pilipino. Okay? Anin niya. Ang kanyang kilos ay nagbukas ng isipan tungkol sa accountability at transparency sa pamahalaan. Sa isang lipunang sanay na sa takot at katahimikan, ang tinig ng General ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga naghahangad ng pagbabago. Ang panawagan sa bayan, ang mga pangyayari ay nagbigay daan upang muling pag-usapan ang tungkulin ng gobyerno sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mahihirap. Dapat bang manatili sa ilang kamay ang kayamanan ng bansa? Kailan kaya maririnig ang hinanaing ng mga nasa laylayan? Sa harap ng mga taong tanong na ito, ang tapang ng General ay naging paalala na hindi pa tapos ang laban para sa katotohanan at justisya. Sa kanyang tapang at paninindigan, pinapaalalahanan niya tayong lahat na ang tunay na lakas ng bayan ay nagmumula sa pagkakaisa at paninindigan sa kung ano ang tama. Mga katanungan. Una, ano ang opinion mo sa pagbubunyag ng General tungkol sa umano'y yaman ng Marcos? Ikalawa, sang-ayon ka ba na dapat itong ibahagi sa mga mahihirap? Bakit o bakit hindi? Pangatlo, ano ang iyong pananaw sa pagtutol ng General kay Romualdez? Ikaapat, sa iyong palagay, ano ang makatutulong ang ganitong klaseng katapangan sa pagpapabuti ng pamahalaan? At ang ikalama at ang panghuli, ano ang maaari natin gawin bilang mamamayan upang masigurong naririnig ang ganitong mga tinig? Okay, panoorin po natin ang video mula sa General. Hindi ko lang alam kung sinong General ito, pero I think ito ay retired General. Okay, ito na po ang video mula sa ating magiting na General. Ang gusto ko makarap, si Congressman Romualdez. Baka isipin mo, Congressman Romualdez, hindi mo ako katapat, gago. Sino ka ba? Isa ka lang hinalal ng bayan. You are only caretaker of the government of the Congress. Ha? Ikaw ang hinahamon ko, hindi. Huwag ka magpadala ng pipitsugin.
Baka isipin mo, bakit si Mitran Patulang ko? Ano ba siya? Ikaw, sino ka ba? Sino ka bang magnanakaw? Ako, may credibility ako bilang isang Pilipino. Ikaw, wala. Demonyo ka. Congressman Romualdez, huwag ka nga kayo magpakatino. Mga baboy kayo eh. Ha? Diyos ko. Kagalang-galang ba kayo? Matawag ba kayong kagalang-galang? Ang gumagalang lang sa'yo, katulad yung kawatan, katulad yung gago. Ha? Bakit yun hindi masabing gago? Inimbitahan nyo lang ang isang resource speaker para magbigay ng information para makagawa kayo ng batas. Ano ang ginawa nyo? Kinontim nyo, ikinulong nyo, gago kayo. Subukan nyo ako ipatawag dyan. Subukan nyo ako ipatawag sa Congress. Kung hindi kayo pagsisipain ko kayo dyan sa Congress eh. Pero hindi sa loob kasi may panlabang kayo. Sa labas ang Congress. Ha? Kayong matuwad ko, hamunin ko kayong lahat. Natatapang nyo. Yung mga generals dyan na inibitahan nyo, respetuhin nyo. Matagal nagreservisyo yan. Ha? Matagal nagservisyo sa bayan yan. Tapos gagaguhin nyo lang. Ha? Respetuhin nyo ang mga pulis. Bakit pulis lang ang kinakain nyo? Ako nga eh. Matagal ko na kayo hinamay. Hindi nyo ito pinatawag sa Congress eh. Hahamunin ko kayo. Yung isang bayaran yung vloggers na buwimbira kay General Dado. Ni Balahibo nga, hindi ako tayuan eh. Magpadala nga kayong matapang-tapang. Yung bang may kalidad. Pero hindi namin patulan. Kasi nga, bakit mo namin papatulan niyang isang pipitsugin? Bakit? Pag napatay ba namin yan, magbabago ang Pilipinas? Magbago lang ang panahon. Lahat kayo, isasama namin sa death penalty. Ang sinasabi namin noon, papatayin namin through legal means. Death penalty. Yung nga bayarang vloggers, kasama yan sa death penalty, yun ang ibig sabihin ng papatayin namin. Hindi kami mismo papatay sa kamay namin. Through legal means. Ha? Death penalty. Yung mga bayarang vloggers, kasama yan. Bakit? Tumatanggap kayo ng pera galing sa nakaw. So, kasama kayo sa pagnanakaw. Tandaan nyo yan. Kayo naman mga naniniwala sa amin ni Supremo General Dado, i-share nyo ito para makarating sa lahat ng mga kakampi ng mga demonyo. Nakaka-high blood eh. Magpapadala lang kayo na hindi nga ako tayuan ng balahibo. Mayroon ngayon isa na yung naghahamon kay Supremo. Putang ina, nakakatawa naman kayo. Ha? Baka hamunin ni Supremo ng isang kamay lang eh. Ha? Isang kamay, itali niya isang kamay niya. Kung mananalo yung gagong, yung vloggers kasi pinadala nyo, kung lang, yung bayaran lang yun. Kumikita siya dahil sa bayaran siyang galing sa nakaw. Mahiya naman kayo, Congressman Romualdez, kayong mga tuwadkom dyan. Ha? Sarap kayo. Kailan, kung magbago lang talagang panahon, aywan ko lang sa inyo. Tingnan natin ang tapang nyo. Magbago lang panahon, putang ina nyo. Nakagigil kayo. Magpapadala kayo na maghamon kay Supremo. Hindi nyo alam yung tao kung anong pinagdaanan niya. Mag-research kayong vloggers naman na bayaran. Mag-research kayo bago kayo tumanggap ng pera. Kung sino yung hinaamon nyo. Ha? Marami siyang pinagdaanan na kamatayan na na-survive niya. Kayo, nasubukan nyo na ba yan? Nasubukan nyo na ba? Na makipaggera? Ha, baka Diyos ko naman, kayo mga vloggers, nakakatawa kayo. Kami, we are not purely a vloggers. We are a person who depend our country. Bumuo kami ng guerrilla forces dahil ang gobyerno natin tatanga-tanga,
Ha? Tatanga-tanga. Magpadala kayo ng mga bayaran yung vloggers. Sabihin nyo lang, gusto ko nga kasi, malawang-luwang naman yung kwan yung playground ng Congress. Sige, lahat ng bayaran ng vloggers, magkita kami dyan sa kwan, sa Congress. Lahat ng vloggers na bayaran, magkita kami sa Congress. Hinahamon ko kayo, mga bayaran vloggers, magkita tayo sa Congress. Sabihin nyo lang date, darating kami. Ha? Sabihin nyo date, darating kami, putang ina nyo. Ha? Hinahamon ko kayo, mga bayarang vloggers. Haharapin namin kayo. Kaya ako nagbablog for the purpose of dissemination and information para sa taong bayan kung ano na ang nangyayari sa ating bayan. Tangina. Hinahamon ko kayo, magkita tayo sa Congress. Gawin natin repere si Congressman Romualdez kung ayaw niya lumaban. O kaya kami na lang ni Romualdez ang maglaban. Suntukan o debate tungkol sa kayamanan ng Pilipinas. Amunin ko sila ng debate in regards to budget of 2025. Tingnan ko kung ma-knockdown niya ako. Baka wala siya may sagot. Ganun lang siguro. Wala ka may sagot. Gago ka, Romualdez. Pinagagagon yung Pilipino. Ang yayabang nyo. Alam niyo kasi, ganito yan bakit nabuo ang galit ko sa administration ngayon? Bakit? Paliwanag ko isa-isa para maging fair tayo sa lahat. 6 million more or less ang sinuporta ko kay Bongbong Marcos. 6 million ha? Ang napagkasundoan namin na ang kayamanan ng Marcos ay i-distribute namin sa mga mahihirap. Yun ang kasundoan ha? Andiyan si General Samonte ang magpapatunay yan. Bumuo ako, umabot ng 6 million tao ko. Tapos gumasto sila ni high or hope. Wala man lang ganon. Ang dami kaya naghirap. Isang pensioner, isang retired sundalo, dahil kagustuhan niya matulungan ng Marcos, isinanla niya ang bahay niya. Dahil alam niya, mababawi niya pagdating ng mabigyan sila para sa kanilang kooperatiba. Ano nangyari? Sabi sa akin, Sir, nagbago na ang buhay ko. Ay, very good, sabi ko. Yun pala, nagbago dahil naghirap sila, wala ng bahay. Sino may kagawa niyan? Marcos. Kami yan magkakasama Los Biminda, KBL, Vanguard of Democracy. Kami yung mga magkagrupo na hawak ni General Samonte. Yung isa, KBL, 20 million more or less. Wala na. Puro mura rin inabot niya. Ako ganun, puro mura inabot ko. Now, sabi ko, si General Samonte, Sir, kasi parang nakikita ko may balak na gagawin si Duterte, ni Sara Duterte, sa aking akala nun.